Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng MD TV channel. Pahayag ito ni BP Sara sa kanyang mga kalaban sa politika. So, ito yung summary sa kanyang hamon sa kabilang kampo. Just make sure na matalo nyo ako or ang mga kalyado ko sa 2028. Ito, mas ma-detalye ano. Siguraduhin lang nila na matalo nila ako o ang mga kalyado ko sa 2028. Sinong siguraduhin sila? Eh di, kabilang kampo, LBM. Lisa, Bongbong, Martin. Magawan man nila ng paraan na matanggal ako ngayon o ma-impeach ako, tinitiyak ko na kung sino ang i-endorso ko or naming mga Duterte ay siyang uupo kung nasaan sila ngayon. Wow! Confident! Kaya hindi ako naniniwala na matanggal nila si BP Sara. Wala. Nagkamali kami ng taong inendorso sa mga Pilipino. Kaya nagkaganito ngayon ang Pilipinas. Yan, the greatest mistake. Yung nabuo yung Uniteam. The greatest budol in history. Ako, wala, nasa huli talagang pagsisisi. Mabuti pa, si Madam Lenin na lang ang presidente natin yan. Wala. Weak leader talaga. Tama si Tatay Digong. Weak leader yan. Sabi niya. Hindi tayo naniwala eh. Nagkamali kami ng taong inendorso sa mga Pilipino. Nagkamali tayo. Marami tayong nagkamali. Ako man o isa sa amin ang maupo sa pagka-presidente sa 2028, pinapangako ko sa sambayanan na lalabas lahat ng baho nitong mga ito. Patay sila ngayon. Sino bang makakapigil sa pagpresidente na isang BP Inday Sara? Wala pa akong nakikita. Except, yun lang, yung kaligtasan niya baka biglang magurgur. Yun lang ang ipagdasal natin, yung safety ng ating vice-presidente. Sisingilin natin silang lahat na hindi magawa ng administrasyon ngayon. Puro imbestiga para kunwari may ginagawa. Ilang buwan na ngayon, ala pa nakakasuhang politiko. Kaya di na ako magtataka, takot sila sa akin sa 2028 dahil alam nilang tatalunin ko sila. Kaya lahat, ayos, yan, prangkahan. Di nga ako kaya. Kaya lahat, ginagawa. Ngayon, ginagawa nila para mawala ako sa landas. At hindi naman sila magtagumpay. Correct. Ako man o kahit sino sa amin ang tumakbo, tiyakin ko na mananalo. Doon pa lang, siguro magkakaroon ng hustisya ang taong bayan. Salamat po, BP Sara. Ikaw po ang aming pag-asa. O, tignan natin na people who reacted. Dito ako. Yan. 16,000 people who reacted. 9,500 ang nag-like. 5,300 ang nag-love. So that's 95%. 1,000 lang ang 1,000 lang ang tumatawa. Ayos. So, ang tagal pa ng 2028. Sana 2028 na ngayon, So, plan A, plan B, plan C. Kahit anong plan, kahit makaabot pa ng plan D. Kaya, yung panawagan ni Senator Bongo, maganda yun. Tayong mga DDS, magkaisa tayo para suportahan ang mga Duterte. Kasi, sabi ni Senator Bongo, lahat kami gusto nilang i-eliminate. Pilayan. So,
What do win by lahat kami? Ayan, si PRRD, BP Sara, Senator Bato, Senator Bongo. Yan yung mga pillars ng Duterte. Kay Senator Bato, sa pamamaraan ng ICC. Huwag tayong magtaka, baka mamaya, anytime ngayon or next year, may warrant pa rin si Senator Bato sa ICC. Kahit nga itong si Senator Bongo, baka isama nila sa ICC. Kaya lang, huwag tayong patatalo, mga ka-DDS. Suporta tayo. Nakakaraming taong bayan. Suporta sa Duterte. Makikita mo sa mga, dito lang, sa people who reacted. At saka sa mga surveys. Yung dalawang lumabas magkasunod. Pulse Asia Survey and Publicus Asia, lamang na lamang si BP Sara. Sa Pulse Asia, 55% ang approval rating ni BP Sara, samantalang sa Pangulo, 33% lang. Si BP Sara lang nakakuha ng majority rating. Ang baba ng Pangulo. Publicus Asia, ganun din. Mataas si BP Sara. Yung SWS, hindi ko pa nakita yung detailed result. Kaya lang, mababa rin daw ang rating ng Pangulo. Kaya sabi ni Auntie Claire, hindi daw nababahala ang Pangulo sa kanyang mga mababang rating. Kaya lang, grabe ang kanilang mga troll farms. Ang daming mga nagko-comment, nagla-like, naglalove. Kaya lang, nabuking sila ni Teo Moreno. I-vlog ko mamaya, mga Vietnamese names ang ginagamit. So, mabuhay po ang mga Duterte. Papanagutin ang mga kawatan sa gobyerno pag nakaupo si BP Sara sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating